So great morning and blessed morning, class. So now, previously we've done already with our two lessons, no, lesson one and lesson two, and I hope that you have watched and reviewed the video because it is form part of your prelim examination. At the same time, together with this video presentation, is also will be also included to your examinations. So likewise, in this recorded video, we will going to have at least talk about the important personalities in the development of the correction in the world setting. So let's proceed and start. No. So in this uh, topic, we will going to talk about the ancient, no, ancient and contemporary forms of punishment. So kumbaga, pag-usapan natin mga ancient, no, mga nauna which I believe na before last meeting, no, napag-usapan na natin mga ancient form of punishment, yung mga beheading, musketry, mga exile, transportation, no, napag-usapan na natin 'yan. So now we will going to talk about the contemporary form of punishment. So, okay. So first, we have to define first, or we have to look for the origin, or we have to at least know the origin of the word prison. So prison derived from the Greco-Roman word presido. Pre means before, and sido means inside. No, Greek Roman word presido ang prison. Do not forget. It is synonymous with a pen's cave or dungeon. So yung dungeon na kausap na natin, di ba? Napag-usapan natin yung dungeon sa isang video natin na ito ay isang lugar kung saan tino-torture, pinapunish yung mga nakakulong doon. So again, presido or prison. So now, what about origin of the word jail, no? Pag sinabi namang jail class, no? Yung etymology niya is came from the Spanish word jaula, which means cage or place of confinement. So kumbaga yung jail galing pala sa word sa hawla siya ng Spanish. Huwag kalimutan. Then another French derived the word jail is gaul or jail, no? Which means place of arrested for commission of a crime. So ibig sabihin yung word na jail galing sa hawla ng Spanish o di ka gaul galing sa word ng French. Ayan. So jail is building or a place of confinement of arrested or sentenced persons. Is usually made up of cells, which are small rooms or enclosures where prisoners are actually kept or confined. So alam natin yung jail, common sense, basic, no? Pag sinabing jail, kulungan. At alam na natin yon, no? So anong pinagkaiba ng jail at saka ng prison, no? Again, class, in a general accepted definition or idea, okay lang yon, no? Alam na natin ang kulungan. But you are a criminology student, you are about to take your board exam. And during your board exam, dapat bullseye, dapat yung pinaka-correct because everything may said to be correct answers, but what's the best answer? Because you only have to choose only one. So yun. Kaya that is why you have to be accurate, no? When we talk about jail, houses detainees awaiting for final judgment, undergoing trial. Ibig sabihin, eto yung mga nakakulong dito is awaiting final judgment or umuusad pa lang yung kaso o di kaya sila ay convicted by final judgment of imprisonment of 3 years and below. So yun, sila din ay convicted by final judgment pero ang kulong nila 3 years pababa. While when we talk about prison, house inmate convicted with final judgment. Ang mga nakakulong dito, sila naman ay mga na-convict na nahatulan na, guilty sila sa ginawa nilang kasalanan na may kulong na 3 years and above. Sa taas, 3 years and below, jail. O di kaya, nag-aantay pa lang na mahatulan habang umuusad pa lang ang kaso, nasa jail. Sa baba, nahatulan na at ang kulong nila, more than 3 years. Huwag ninyong kalimutan yan, class. So ngayon, ano naman mga iba't ibang types ng jails, no? Ano-anong mga iba't ibang type ng jails? So again, class, we need to be accurate. Yung pinakatamang sagot lamang ha. Yung pinakatama. Kasi lahat naman jail o tama jail. But again, ano yung pinaka? No? So dapat alam nyo yun. So these are the different types of jails. First is lock-up jails. So pag sinabi na natin lock-up jails, class, is a security facility for temporary detention of persons held for investigation or awaiting preliminary investigation
or preliminary hearing. So kumbaga, ang example nito is mga barangay hall, facilities, police station detention areas. So ibig sabihin, etong mga tuklas yung mga nahuli, mga curfew, no? Mga nahuli ng mga kapulisan kung saan habang under preliminary hearing pa yung kaso nila, no? Inaantay pa yung desisyon ng kanilang kaso sa piskalya o di ka under investigation pa lang sila, ang tawag sa kanilang kulungan is lock-up jail. So again, pag sa barangay tanod, barangay hall, kung saan mayroon doon detention or lock-up facility, lock-up jail tawag doon. O di kaya sa mga police station, lahat ng police station na nakikita ninyo, ang tawag sa jail nila is lock-up jails. No? Pag sinabing ordinary jails naman class, ito yung mga kulungan na minamandohan ng BGMP. Kinokontrol ng BGMP. City, district, and municipal jails or provincial jails, ang tawag dyan is ordinary jails. Kung saan dito, ang mga nakakulong is convicted by final judgment of imprisonment not more than 3 years, katulad ng sinabi natin kanina, o di kaya ongoing ang kanilang hearing, ongoing ang kanilang trial sa kanilang mga kaso. So yun ay ordinary jails. So ngayon, ano naman ang ina-under ng Bucor? Ang ina-under ng Bucor or ng prison class, no, ng prison is workhouse, jail farm, or camp houses, and colony. So dito class, sila yung mga detainees, no? With minimum to maximum custody of prisoners with constructive work program. So meron silang trabaho, productive sila, no? Kumikita sila. Na yan. Ibig sabihin constructive work. Merong kabuluhan ang kanilang ginagawa. Kagaya ng Bilibid, Sablayan at saka ng Davao kasi meron silang produktong tinatanim diyan. Sila mismo ang nagko-cultivate, sila mismo ang pinagkukuhanan ng natin mga ng mga ng lugar kung saan kasi nga nagko-farm sila ng mga palay, ng mga asukal, ng mga saging, no, kahit ano-ano pang mga crops na pwedeng itanim kasi malawak yan kasi isang malawak na farm kung saan ang mga farmers ay ang mga preso. Yan. So, pag sa Bucor, prison yan ha. Prison. Pag sa jail, yun na sinabi natin kanina. Ayan, ito class, kagaya na, no? Isang napakalawak na farm. Yan, tapos mga preso, nagpapalay sila, no? Mga preso lahat yan. Kung saan sinusupervise ng empleyado, syempre. So, ngayon class, Asian form of punishment, again, napag-usapan na natin to nung nakaraan, no, yung mga naunang form of punishment, yung pagpaparusa, torture, beheading, yung death penalty, no? Yan, physical torture, no? Then, social degradation, yung papahiyain ka, pupugutan ka ng ulo sa maraming tao, yan. Banishment or exile, na napag-usapan na natin to, class, in our previous meeting. Yan, transportation of criminals, no? Ibabiyahe sila, yan. So, proceed na tayo ngayon sa contemporary, yung modern form of punishment. Ano ba yung mga punishment na meron tayo ngayon? So, unang-una class is imprisonment. Ito ay modern, no? Pag ikukulong na lang. Kasi nga bakit? No, instead of yung paparusahan mo, papatahin mo, no? Papahiyain mo, ikulong mo na lang. So, imprisonment is modern for punishment. Yun na ang pinaka maximum penalty. Kung ano mang nagawa mong kasalanan, ang pinaka parusang ibinibigay sa'yo is imprisonment. Ikukulong ka na lang. So next is parole. Ito naman parole class, ito yung mga early release of prisoner who agrees to abide certain conditions. No, ibig sabihin dito class, no, yung parole coming from the French word parole, which means please, no, magpa-promise ka na susunod ka sa mga kondisyon na ibibigay ng Board of Pardon and Parole bago ka i-grant. Pag nag-grant ka nila, ngayon susundin mo yung mga kondisyon na yun. Dahil kung hindi, ikaw ay makakabalik sa kulungan. No? So, pero ang parole class, remember, dapat at least na-serve mo na yung minimum ng iyong sentensya. Halimbawa, nasa Bilibid ka na, nasa Bucor ka na, at least na-serve mo yung minimum ng iyong sentensya bago ka mag-grant ng parole. Samantalang next class, yung probation naman, kinakailangan dito, convicted ka by final judgment, ibig sabihin, aminin mo, then bibigyan ka ng court, no, ng court kasi na ang nag-approve is Board of Pardon and Parole. Ito ang nag-approve court. Pero under ka ng supervision ng probation officer. So kumbaga, nakulong ka. Not more than 6 years kasi dito eh.
nakulong ka ng 3 taon, bubuuin mo na sa labas yung natitirang panahon. Pero kailangan mo mag-report kay probation officer. Samantalang dito, nasa Bucor ka na-serve mo na yung minimum ng iyong sentensya. At the same time, merong mga kondisyones na ibibigay sa'yo bago ka, pag ikaw ay nag-grant ng parole at under ka ng parole officer. No. So next class, another modern na to class modern is fine, no? Multa. Mumultahin ka sa mga nagawa mo na may mga damnus perwisyo na ginawa mo, no? So instead of is pagbabayarin ka na lang as a form of punishment. So yun. Then destero class, no? Destero naman, ito naman is ikaw ay pagbabawalan na pumasok or pumunta sa isang lugar kung saan nakalagay doon sa sentensya mo. So halimbawa, class, kagaya dito ng Article 247, no? Death or physical injuries inflicted under exemptional circumstances. So sinasabi lang dito, class, halimbawa yung asawa mo, kasal kayo, tapos nakita mo silang nagtsutsuksakan. So ngayon, class, no? Ngayon, class, napatay mo sila. Dalawa, o di kaya isa sa kanila napatay mo, o di kaya isa sa kanila na injured mo. Serious physical injuries, halimbawa napugutan mo ng kamay, napugutan mo ng paa, nabaril mo, nabaldo, I mean, na-disable siya. Ngayon, exempted ka, hindi ka ikukulong. Ang penalty lang sa is destero. Penalty pa rin siya. Destero, ibig sabihin bawal kang pumunta doon sa lugar ng pinangyarihan ng crime o di kaya ng lugar ng taong taga doon, yung locality ng taong na-inflict mo yung serious physical injury o di kaya yung mga kamag-anak ng napatay mo. So bawal ka 25 kilometers, no? Yan ang sinasabi diyan. So ngayon, class, para mas maintindihan natin yung parole probation administration, no? So dapat pala mag-switch ako. Parole and probation administration. Basta yung parole, class, ito yung mga sa prison. At least na-serve mo yung minimum ng iyong sentensya. Halimbawa, ang sentensya mo is 15 years, no? So nakulong ka dapat at least mga 3 to 5 years nakulong ka na doon. Then mag-apply ka ng parole, no? Doon sa Board of Pardon and Parole. Then merong condition na ibibigay sa iyo, dapat sundin mo 'yon. Under ka ng parole officer. Dito sa probation, sa jail ka pa lang nito. Sa jail, aaminin mo na, tas i-grant ka ng probation ng judge. Ito, Board of Pardon and Parole. Ito, judge. Judge ang mabibigay sa'yo ng probation. Tapos, bubuuin mo na yung natitirang panahon. 3 years ang kulong mo. Kasi bawal nga 6 years to, mahigit. 3 years ang kulong mo, nakulong ka na ng isang taon. Yung natitirang 2 taon, sa labas mo na yon. Report ka lang kay probation officer. Hopefully, medyo na-get ninyo. Next. Ito naman, yung mga important personalities, no? Important mga tao dito sa correction. So, mabilisan lang tayo, class, to, para at alam nyo yan. So, ito, class, isa to sa mga sikat, si William Penn. Yan. So, si William Penn, class, no? Si William Penn, siya yung nag-prescribe ng imprisonment as a correctional treatment for major offense. So, kumbaga, ang contribution niya sa modern, wala nang death penalty, wala nang torture, wala nang pagpapahirap. Kahit anong nagawa mong, gaanon kalaking kasalanan nagawa mo, ikukulong ka na lang. Yun na yung pinaka-penalty mo. So, di ba? Siya yung responsible sa pag-abolish ng death penalty at saka ng torture. Death penalty at saka ng torture, no? As a form of punishment. Dapat kulong na lang daw. Yun na yun. William Penn. Huwag niyong kalimutan, class. So, another naman si Charles Montesquieu. Si Charles Montesquieu naman, class, no? Siya lang naman ang kilala siya sa expression of justice, no? Law is an expression of justice. Kumbaga, pag merong batas sa isang lugar, no, may hustisya diyan. Pero pag walang batas sa isang lugar, hindi mo nararamdaman ang batas sa isang lugar, no? Walang pakialam ang mga tao sa batas, walang hustisya diyan. Yun lang ang contribution ni Charles Montesquieu. So another is Cesar Beccaria. Buong pangalan niya is Cesar Bonesana Marchis de Beccaria. Father of classical criminology or the father of criminology. Di ba? Siya yung nagsabi na humanistic goal of law.
no? Kasi nga, the basis of punishment is human free will, no? Then he was the greatest man of Age of Enlightenment. Noong 80th century, sikat na sikat siya sa kanyang panahon, no? Sa kanyang panahon. Yan si Cesar Beccaria. Next, si Jeremy Bentham. Si Jeremy Bentham, class siya yung the father of reform. Si John Howard pala yun. Siya yung English, siya yung nag-reform ng English criminal law. Binago niya yung English criminal law. Si Jeremy Bentham. No? Yun lang tandaan nyo, si Jeremy Bentham, siya isa sa mga great leader kung saan binago niya yung English criminal law. Next, si John Howard. Napakadali si John Howard, father of prison reform. No? Yung mga prison reform, yung mga penal farm, lahat-lahat ng yan is binago na yan. Kung saan, he devoted his life and fortune to reform. Yun talaga, buong buhay niya, dinevote niya para baguhin talaga yung sistema sa mga prisons. No? So, kung saan, solitary confinement, hard labor, at saka religious instruction. Yung mga nakikita natin, yung mga, yung mga pagtatanim, no? Yung mga pagsasaka, yung mga paggagawa ng mga crafts, mga handicraft ng mga products ng mga preso, yan ay isa sa mga nagmula sa idea, no? Or inspired dahil kay John Howard. So, imbis na ito-torture mo, parusa mo, papatayin mo, no? Yan, pinagtatrabaho na lang sila. So, yun, kaya siya ang natawag bilang father of prison reform. Binago talaga ng prison reform. So, end lesson. So, yun, class, no? Mabilisan lang because meron pa tayong reportings. So, yun class, ang ating coverage, buong coverage for our exam which fast approaching na ngayong October 19, 2021. And yung iba naman, mga handouts, andun lang din, binigay ko na sa inyo. So again class, mag-aral ng mabuti, huwag kalimutan kasi nga lahat ng mga ito ay ipapalabas din sa correction ng inyong board examinations. At least you have this good foundation in terms of history, in terms of development of the correction. So without much further ado, no, mag-aral ng mabuti. So ang video na to still ipopost ko pa rin para at least magkaroon kayo ng what do you call this? Review, no? Pwede nyo panoorin para at least ma-review ninyo. So, great morning and I am entertaining question, clarification, o di kaya yung about sa reporting natin. So, good morning.